Hi guys, good day and welcome back to our channel, Marjan's Garden. And today ay may nabasa ako sa ating comment section at nagtatanong sa atin si Ma'am Roslyn. So, nilalagay ko dyan guys yung kanyang comment. So, ang sabi niya ay, sis, tips naman para hindi maglegi yung rosette. So, ayan. Yan yung pag-uusapan natin today. So, kung makikita nyo, yung ating mga succulents dito ay compact. So, ayan. Magkakadikit yung mga dahon niya. Pati yung ating mga guys, mga crapto. Yung mga Purple Delights. Yan. Si Murasaki, medyo naglilegi siya kasi talagang gusto niya talaga yung intense talaga yung sunlight. Sa panahon ngayon guys, laging umuulan-ulan, makulimlim. So, nakukulangan siya ng sunlight. Kahit guys, dyan sa taas na yan ay sobrang init talaga. Medyo may pagitan talaga yung mga leaves nila. Pero kung compact talaga sila guys ay walang pagitan yung mga leaves nila. So, tips para hindi maglegi yung ating mga succulents ay sunlight. So, yun talaga yung importante sa ating mga succulents guys. Sunlight exposure. So, kapag naibigay natin yung tamang sunlight exposure sa kanila ay hindi talaga sila guys naglilegi. Pero kung ilalagay natin sila guys sa bright shaded area, mayroon talagang mga succulents na bumibigay, ayaw nila ng mahinang sunlight. Pero kapag ilagay natin sila sa area na talagang maiinitan talaga sila, yung kaya nila guys yung sunlight na marireceive nila maghapon or full sun yung ibibigay natin, may mga succulents talaga na mahilig talaga sa sunlight guys. At makikita nyo yung stress color nila. Nai-stress yan sila guys, nagkakaroon sila ng color. And yung talagang rosette nila guys ay talagang compact na compact. Talagang magkakadikit talaga. Yan, kagaya niyan no. So dito nainitan sila dito ng enough kapag mainit talaga guys. Pero kapag walang init guys, parang ganito, maliwanag lang. Kasi dito guys ay open area. Pero kung mayroon ditong nakakaano ng mga puno, madilim din yan syempre. So, para ma-maintain natin yung pagiging compact ng rosette ng ating mga succulents, mapa-Graftoveria man yan or Echeveria succulents, at kung ano-ano pa. Ayan, kasi maraming klase yung ating mga succulents, mga trailing succulents like burrito, ganyan, and donkey's tail. So, ang kailangan talaga nila guys ay enough sunlight para sa kanila. Pero bago yun, dapat alamin nyo muna guys kung yung succulents ba yun ay mabilis ma-sunburn or kakayanin niya ba yung ganitong araw. Kasi meron talaga mga succulents guys na mabilis talaga ma-sunburn. Meron din succulents na medyo maselan sila sa sobrang init. Kagaya ng mga variegated succulents guys, ayaw nila ng sobrang init. Kasi kapag sobra-sobra yung init na natatanggap nila guys ay nag-ano sila guys, naglalagas. Yan, lalo na yung mga full bar. Pero mayroon namang mga variegated na mga succulents na kaya nila yung sobrang lakas ng init. So, nakadepende talaga guys sa succulents na i-expose natin sa sobrang init. So, yun lang naman sis yung maibibigay ko sa yung tips para sa ating mga succulents. Para hindi sila maging leggy, kailangan talaga nila ng sunlight exposure. So, yun lang talaga yung importante sa ating mga succulents. Para mabuhay natin din sila, ay kailangan talaga yung sunlight, yung ating soil, dapat nagugustuhan ng ating mga succulents, and then mahangin na area. So, dito kasi sa akin guys, dito, open area. So, tamang-tama. Init na natatanggap nila. And then, mahangin din dito guys sa amin. Yan. Kung mapapansin nyo, pag humangin talaga dito, talagang tagos-tagos talaga. Kasi, walang mga puno dyan sa likod. Kasi yung likod na yan guys, ay palayan yan. Ayan, palayan yan dyan. So, yung dito, may mga nyug yung dito naman na banda. Pero, humangin talaga dito guys, ay talagang nahanginan talaga sila. Sobrang mahangin dito guys sa amin. Tapos, open area nga. So, tamang-tama yung sunlight na natatanggap nila. Pag sobrang init talaga guys, yan, dito na area, sobrang init talaga dito. Kaya nag-extend tayo dito ng garden kasi yung iba nating succulents nga na parang nakukulangan ng sunlight. And punong-puno na talaga guys dito sa greenhouse natin. Yan, kung mapapansin nyo, punong-puno na talaga dito. Kaya naman naisip kong mag-extend dito. Kasi yung dulo guys ng ating succulent garden, doon sa dulo ay walang sunlight na maayos. Parang mahina yung sunlight doon. So, yung iba kong propagation ay namamatay. Tapos,
nalulunod na sila guys kasi sa sobrang ulan, hindi sila mainitan. So dito, kakayanin nila yan kasi nainitan sila guys. Ayan o. Ayan. And sobrang magiging compact guys yung rosette ng ating mga succulent dyan guys. Magkakaroon yan sila ng magandang color kasi dyan maganda yung sunlight nila. So hindi naman sila guys sa sunburn kahit na nainitan sila dyan. Siguro mga 2 days na sila na nandyan guys and naiinitan nga sila kapag sobrang mainit. Pero palay ulan-ulan dito guys, kumukulimlim minsan tapos iinit, yan uulan lalo na kapag gabi. Pero buti na lang kagabi guys, hindi naman umulan. Ayan. Ayan, ito oh. Tama lang yung sunlight na natatanggap nito pero compact siya guys. Oh, hindi siya naglilegi. Ayan. Nagustuhan niya dito sa area niya. Hindi siya nag-iinarte. So, yun lang naman sis yung maibibigay ko sa yung tips. Kailangan lang talaga nila ay sunlight exposure para hindi sila mag-leggy. So, that's all for today's video guys. Yan, sana ay nakatulong yung aking sagot sa iyong tanong sis. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye!